Ipinagpalit ako ng asawa ko sa isang marangyang buhay. Ang aking bunsong anak, ninakaw nila habang ako ay nag-aagaw buhay. Akala nila ay mananatili akong bulag at lumpo sa sakit. Pero nagkamali sila. Ngayong gising na ang natutulog na higante sa aking dugo, babawiin ko ang lahat. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng inyong huwad na kaharian? Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi niya malalaman na buhay ang pangatlong bata. Para sa kanya, namatay ito sa panganganak. Mas mapapakinabangan natin ang sanggol sa puder mo. Ang boses na yon ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Boses yon ni Marcus, ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay, ang lalaking inalagaan ko, pinagsilbihan, at minahal ng higit pa sa sarili ko. Nakatayo ako sa labas ng aming silid, bitbit ang isang maliit na kahon ng relos na pinag-ipunan ko ng halos 3 taon mula sa aking maliit na sahod bilang guro. Anibersaryo namin na ngayon at gusto ko sana siyang sorpresahin. Pero tila ako ang nakatanggap ng sorpresang kailanman ay hindi ko inakalang darating. Nanginig ang aking mga kamay. Ang bawat daliri ko ay tila nawawalan ng buhay habang ang lamig ay dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking dibdib. Ang relos na nasa loob ng kahon, isang simpleng bagay na simbolo ng aking pagtitipid ng bawat pagkain na hindi ko binili para lang may maibigay sa kanya, ay tila naging napakabigat. Sariwa pa sa aking alaala, ang gabing isinilang ko ang aming mga anak. Ang sakit, ang dugo, at ang dilim na lumamon sa akin habang ako ay nasa bingit ng kamatayan. Nang magising ako mula sa mahabang koma, ang tanging ibinigay niya sa akin ay isang balitang nagdurog sa aking pagkatao, na 2 lang ang nabuhay at ang pangatlo ay binawi na ng langit. Gabi-gabi akong umiiyak, gabi-gabi kong hinahanap ang pintig na nawala. Ngunit ngayon, sa likod ng pintong ito, nalaman kong ang pintig na yon ay hindi pala nawala. Ninakaw ito. Masyadong yakin si Maya, Marco. Nakakasawa na ang mukha niyang laging puyat at pagod. Mabuti na lang at naibigay mo sa akin ang batang ito. Sa wakas, magkakaroon na ako ng tagapagmana na magpapatatag sa posisyon ko sa pamilya. Narinig kong muli ang boses ng isang babae. Si Elena, ang babaeng palaging ipinapakilala ni Marcos bilang kanyang kliyente, ang babaeng madalas niyang tulungan sa mga dokumento. Tumawa ng mahina si Marcos. Isang tawang parang kuryenteng gumuhit sa aking pandinig. Para sa kanya, isang anghel ang nawala. Para sa atin, isang pagkakataon ito para yumaman. Hayaan mo siya, Elena. Hanggat naniniwala siyang mahirap lang kami, hindi siya magtatanong. Ang mahalaga, nasa atin ang bata. Doon ay tuluyan ng bumigay ang aking tuhod. Dahan-dahan akong napasandal sa pader. Pilit na hinahawakan ang aking dibdib na tila sasabog sa sobrang sakit. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinagpuyatan ko ang paggawa ng lesson plan habang hinihili ang 2 naming anak, ang bawat pisong itinabi ko para sa kinabukasan namin. Lahat pala iyon ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin ako sa aking mga palad. Magaspang ang mga ito. Puno ng marka ng pagod at pag-aalaga sa pamilyang akala ko ay buo. Ang mga kamay na ito ang naglaba ng kanyang mga damit, nagluto ng paborito niyang ulam, at nagpunas ng kanyang pawis. Ngunit sa paningin niya, ang mga kamay na ito ay basura lang. Isang kagamitang madaling itapon kapag nakakuha na ng mas makintab at mas mahal. Sa isang iglap, narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Wala akong lakas para tumakbo. Wala akong lakas para magtago. Bumukas ang pinto at lumabas si Marcos, bitbit ang kanyang jacket. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala ay biglang nagbago nang makita ako. Walang gulat, walang takot, tanging lamig at paghamak ang nakita ko sa kanyang mga mata. Narinig mo ba lahat, Maya? Malamig niyang tanong.
Hindi siya lumapit. Hindi niya ako tinulungang tumayo. Nanatili siyang nakatayo doon, matayog at mapangapi. Pinilit kong isatinig ang aking galit, pero ang lumabas lang sa aking bibig ay isang gumaralgal na boses. Bakit, Marcus? Anak natin yon. Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ninakaw ang sarili mong anak para lang sa pera? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pera? Hindi lang ito tungkol sa pera, Maya. Tungkol ito sa buhay na hindi mo kayang ibigay sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy gatas ka, amoy pawis, palaging pagod. Akala mo ba sapat na ang pagiging mabuting asawa? Sa mundong ito, ang mabuting tao ay laging nauunang mamatay. At ikaw, matagal ka nang patay sa paningin ko. Lumabas si Elena mula sa silid, nakasuot ng isang mamahaling seda na robe. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri. Marco, paalisin mo na yan. Ang ingay niya. Baka magising ang mga bata sa kabilang kwarto. Huwag kang mag-alala. Mahal, baling ni Marcos kay Elena bago muling tumingin sa akin. Maya, tapos na tayo. Bukas na bukas din, kukuha ako ng mga papeles para sa annulment. At huwag mong isiping makukuha mo ang batang nasa kay Elena. Wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Sino ang paniniwalaan ng korte? Isang gurong hikahos o isang mayamang negosyante? Gusto kong sumigaw. Gusto kong saktan ng mga taong ito na kumuha ng lahat sa akin. Pero ang tanging nagawa ko ay yakapin ang aking sarili habang ang relos na bitbit ko ay tuluyang nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal nito ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng aking lumang buhay. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang mukha ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang aking ama, si Don Roberto. Ang lalaking laging nagsasabi sa akin na ang mga sugat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang mandirigma. Hanggang kailan ko titiisin ang ganitong kaapihan? Hanggang kailan ako magiging biktima sa sarili kong kwento? Nanginginig akong tumayo, pinahid ang luha sa aking pisngi, at tinitigan ng diretso si Marcus. Akala niyo ba ay talo na ako dahil wala akong pera? Akala niyo ba ay kaya niyo akong tapakan habang buhay dahil lang sa akala niyo ay mahina ako? Tumawa lang si Marcus bago ako tinalikuran. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang security, Maya. Wala ka ng lugar dito. Habang naglalakad ako palabas ng bahay na yon, bitbit ang dalawa kong anak na mahimbing na natutulog. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Malamig, madilim, at malupit. Pero sa bawat hakbang ko palayo, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking puso. Hindi ito apoy ng galit na basta-basta lang lilipas. Ito ay apoy ng paghihiganti at pagbabayad puri. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ngunit habang tinitingnan ko ang madilim na kalsada, isang liwanag ng sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa akin. Isang itim na sedan na mukhang napakamahal. Huminto ito sa tapat ko at ang bintana ay dahan-dahang bumaba. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang ito sa ganitong oras at bakit tila pamilyar ang titig ng matandang lalaking nasa likuran? Sabi nila, ang ina ay ang ilaw ng tahanan. Pero paano kung ang mismong bahay na dapat mong liwanagan ay sinunog ng taong pinagkatiwalaan mo? Paano kung ang alab ng iyong pagmamahal ay naging abo na lamang na tinatangay ng malupit na hangin? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Yakap-yakap ko ang dalawa kong anak, si Leo at si Mia, na mahimbing pa ring natutulog sa kabila ng gulo. Binalot ko sila ng manipis na kumot na tanging nadala ko. Pilit na ibinibigay ang init ng aking katawan para hindi sila magising sa ginaw. Ang aking mga paang nakasuot lamang ng lumang tsinelas ay nanginginig na habang lumulubog sa baha, ngunit hindi ako pwedeng huminto.
Kailangan kong protektahan ang mga munting anghel na ito kahit na ang sarili kong mundo ay gumuho na. Ang amoy ng basang aspalto at ang lamig ng gabi ay tila nanunuot sa aking mga buto. Naalala ko ang mga gabing nagluluto ako ng mainit na sopas para kay Marcus kapag umuuwi siyang pagod mula sa trabaho. Isang hangal na asawa na nag-akalang ang pag-ibig ay sapat na para itayo ang isang pader laban sa tukso ng mundo. Habang iniisip ko ang kanyang mga salita, ang pagtawag niya sa akin na basura at pabigat, ay lalong sumisikip ang aking dibdib. Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng ibinigay ang lahat? Huminto ang itim na sasakyan sa tapat ko. Ang ilaw nito ay nakakasilaw, tila isang mapanghusgang mata sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki ang lumabas. Kahit na madilim, kilalang-kilala ko ang bulto ng kanyang katawan. Ang kanyang suot ay isang lumang jacket at kupas na pantalon, pero may kung anong awtoridad sa kanyang bawat galaw na hindi kayang itago ng kahirapan. "Papa?" Ang aking boses ay halos isang bulong, lunod sa tunog ng malakas na ulan. "Anak." Maikli lang ang kanyang tugon, pero ang bigat ng emosyon sa kanyang boses ay sapat na para tuluyan nang bumigay ang aking natitirang lakas. Lumapit siya sa akin at kinuha ang mabigat na bag na dala ko. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanghusga. Inalalayan niya ako pasok sa loob ng sasakyan kung saan ang init ng aircon at ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay biglang bumalot sa amin. "Papa, paano niyo nalaman? At kaninong sasakyan ito?" Tanong ko habang pinupunasan ang mukha ni na Leo at Mia. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa halo-halong takot at pagtataka. Tumingin sa akin si Papa sa pamamagitan ng rear view mirror. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagod sa pagtatrabaho sa bukid, ngayon ay may kakaibang kislap. "Hiram lang ito sa isang kaibigan, Maya. Ang mahalaga ngayon ay ligtas kayo. Huwag mo nang isipin ang lalaking yon. Walang puwang ang mga traidor sa ating buhay." Nagmaneho si Papa patungo sa aming lumang bahay sa probinsya, ang maliit na kubo kung saan ako lumaki. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting kumakalma ang aking puso, pero ang mga katanungan sa aking isipan ay lalong dumarami. Sa bawat pagdaan namin sa mga checkpoint, napapansin ko ang paggalang ng mga gwardiya sa sasakyang ito. Tila may kung anong kapangyarihan ang hatid ng itim na sedan na ito sa gitna ng kalsada. Nakarating kami sa aming destinasyon pagkalipas ng ilang oras. Ang amoy ng mga puno ng mangga at ang sariwang hangin ng probinsya ay tila isang gamot na humihilom sa aking mga sugat. Pero nang bumaba kami, hindi kami huminto sa harap ng aming lumang kubo. Sa halip, dinala ako ni Papa sa likod ng malawak na lupain, kung saan nakatayo ang isang malaking gate na gawa sa bakal. "Papa, bakit tayo narito?" "Bahay ito ng mga Coleman, ang mga may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan ni Marcus noon." Kinakabahan kong tanong. Ang takot na baka makita kami rito at pagbintangan ng kung ano ay biglang sumagi sa aking isip. Ngumiti lang si Papa, isang ngangiting punong-puno ng misteryo at pait. "Ang mga Coleman ay mga pangalan lang sa papel, Maya. Ang pundasyon ng gusaling ito ay hindi ginto, kundi ang pawis at dugo ng mga taong pinagkakautangan nila ng loob. At ngayon, oras na para bayaran ang utang na yon." Inilabas ni Papa ang isang gintong susi mula sa kanyang bulsa, isang susing hindi akma sa isang matandang magsasaka. Ipinasok niya ito sa lock ng malaking gate at sa isang dahan-dahang pag-ikot, ang tunog ng mekanismo ng bakal na bumubukas ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Pumasok ang sasakyan sa loob ng malawak na hardin. Sa dulo nito, isang mansyon ang nakatayo,
Tahimik at matayog sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Bakit may susi si Papa sa lugar na ito? Sino ba talaga ang aking ama na akala ko ay isang simpleng magsasaka lang sa buong buhay ko? Bumaba si Papa at pinagbuksan ako ng pinto. Sa kanyang tabi, isang lalaking nakasuit ang biglang lumitaw mula sa dilim at yumuko ng malalim. "Welcome home, Don Roberto. Everything is ready for the senyorita and the children," sabi ng lalaki sa isang formal na tono. Napatitig ako kay Papa. Don Roberto? Ang pangalang iyon ay tila isang kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Sino ang lalaking ito na tinatawag kong ama? At anong uri ng kapangyarihan ang hawak niya na kayang magpabago sa aking kapalaran sa loob lang ng isang gabi? "Anak," tawag ni Papa habang nakatingin sa mansyon. "Sabi ko sa iyo, ang pinakatahimik na gusali ang may pinakamatibay na pundasyon. Ngayon, sisiguraduhin natin na ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang kayamanan." Habang papasok kami sa loob, nakita ko ang isang malaking portrait sa hallway. Isang larawan ng isang magandang babae na kamukhang kamukha ko. Suot ang isang korona ng mga diamante. Ang aking ina, ang inang akala ko ay namatay sa kahirapan. Sino ba talaga ako? At ano ang totoong dahilan kung bakit itinago ni Papa ang lahat ng ito sa akin sa loob ng 30 taon? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking katawan sa kama. Ang telang seda ng sapin ay tila humahalik sa aking balat. Isang pakiramdam na kay layo sa magaspang at butas-butas na banig na nakasanayan ko sa aming maliit na inuupahan ni na Marcos. Napatingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa puting kumot. Ang mga kuko kong may bakas pa ng uling mula sa pagluluto kaninang umaga ay tila hindi kabilang sa karangyaang ito. Nakakahiya. Pakiramdam ko ay isa akong dumi sa gitna ng isang napakalinis at napakamahal na obra maestra. "Mama, nasaan po tayo?" Isang mahinang boses ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Si Mia iyon, kusot mata at tila naguguluhan sa paligid. Binuhat ko siya at si Leo na ngayon ay gising na rin at niyakap ng mahigpit. "Nasa bahay tayo ng lolo, mga anak. Ligtas na tayo rito," bulong ko habang hinahalikan ang kanilang mga noo. Ang bawat amoy ng kanilang buhok ay nagpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong manatiling matatag. Para sa kanila, titiisin ko ang lahat. Narinig ang mahinang katok sa pinto. Sinundan ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Papa. Dala ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na gatas at isang mangkok ng sopas. Wala na siyang suot na lumang jacket. Ngayon ay nakasuot siya ng isang malinis na puting barong, ngunit ang init ng kanyang nangiti ay hindi nagbago. "Kumain muna kayo, Maya. Alam kong pagod na pagod ang inyong mga katawan at puso," sabi niya habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. "Papa, bakit?" Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bakit niyo itinago ang lahat ng ito? Sa loob ng 10 taon na nagsasama kami ni Marcus, nakita niyo kung paano kami naghirap. Nakita niyo kung paano ako magbilang ng barya para lang may maipambili ng gatas ng mga bata. Bakit hinayaan niyo kaming magmukhang pulubi sa mata ng ibang tao? Umupo si Papa sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pag-unawa. Hinawakan niya ang aking kamay, ang mga kamay na pareho naming pinatigas ng trabaho kahit na sa magkaibang paraan. Ang pundasyon ng isang gusali, Maya, ay kailangang ibaon sa ilalim ng lupa. Kailangan itong dumanas ng dilim, bigat at lamig bago ito maging matatag na pundasyon para sa isang matayog na mansyon. Simula niya sa isang malalim na boses. "Gusto kong malaman mo ang halaga ng paghihirap. Dahil ang taong hindi marunong dumanas ng hirap ay madaling mabulag ng ningning ng yaman. Pero ang pinakamahalagang dahilan,
Gusto kong makita kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo nang walang hinihinging kapalit. Napayuko ako. Naisip ko si Marcos, ang lalaking akala ko ay mahal ako dahil sa kung sino ako. Pero ang totoo ay mahal niya lang ako dahil madali akong gamitin at lokohin. Si Marcos, naging kasangkapan siya para sa iyong paglago, anak. Masakit, oo. Pero ngayon, alam mo na ang tunay niyang kulay. At sa mundong ito, ang kaalaman ay mas mahalaga pa sa ginto. Patuloy ni Papa. Tumayo si Papa at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain na pag-aari niya. Simula ngayong gabi, wala nang maya na guro na inaapi. Wala nang maya na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ngayong gabi, ang dugong nananalatay sa iyo, ang dugo ng mga Coleman, ang mangingibabaw, at ang iyong nawawalang anak. Kukunin natin siya. Kahit anong mangyari, babuuin natin ang pamilya mo. Doon ay muling bumalong ang aking mga luha, ang aking bunsong anak, ang anghel na ninakaw sa aking sinapupunan habang ako ay walang malay. Ang sakit na naramdaman ko kanina kay Marcos ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Papa, tutulungan niyo ba ako? Tanong ko habang pinapahid ang aking muka. Hindi lang kita tutulungan, Maya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng sandata na kailangan mo. Pero ikaw ang kailangang humawak ng espada. Ikaw ang kailangang humarap sa kanila at ipakita na ang babaeng itinapon nila ay ang reynang wawasak sa kanilang lahat. Sagot niya ng may kasamang matigas na pananalita. Lumapit si Papa sa tray at kinuha ang kutsara. Dahan-dahan niyang hinipan ang mainit na sopas bago ito inialay sa akin, tulad ng ginagawa niya noong ako ay bata pa at may sakit. Sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng yaman at mansyong nakapaligid sa amin, naramdaman ko na ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal ng isang magulang na hindi kailanman sumuko sa iyo. Ang sopas ay lasang pamilyar, lasang tahanan, lasang pag-asa. Nabalot ng katahimikan ng silid habang pinagmamasdan ko ang aking mga anak na nagsimula ng kumain. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, naramdaman ko ang pagsisimula ng isang bagyo. Hindi na ito ang bagyong sisira sa akin, kundi ang bagyong lilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nang matapos kaming kumain, iniwan kami ni Papa para makapagpahinga. Pero bago niya isara ang pinto, may iniwan siyang isang maliit na folder sa lamesa. Basahin mo yan bukas, Maya. Yan ang unang hakbang mo para makuha ang hustisya. Sabi niya bago tuluyang lumabas. Binuksan ko ang folder nang may nanginginig na kamay. Sa loob, nakita ko ang isang litrato. Isang litrato ni Elena na karga ang isang sanggol na may maliit na pulang marka sa leeg. Isang markang katulad ng sa akin at ng sa dalawa kong anak. Ngunit may isang bagay na nakapukaw sa aking atensyon sa likod ng folder. Isang listahan ng mga ari-arian ni Marcos na nakapangalan pala sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Sino ang may-ari ng kumpanyang ito? At bakit tila ang bawat sentimo na kinikita ni Marcos ay dumadaan sa mga kamay na hindi ko kailanman naisip na magtataksil din sa akin? Wala rito ang record mo, Maya. Matagal nang sinunog ang lahat ng dokumento sa gabi ng iyong panganganak. Ang boses ni Nurse Letty ay nanginginig, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Nakatayo ako sa madilim at masikip na pasilyo ng St. Jude's Hospital, ang lugar kung saan naranasan ko ang pinakamataas na kaligayahan at ang pinakamalalim na pait. Ang amoy ng alcohol at floor wax ay nanunuot sa aking ilong, isang amoy na agad nagpabalik sa akin sa gabing iyon. Ang gabing akala ko ay namatayan ako ng isang anak. Ngunit ang totoo ay ninakawan pala ako ng isang kinabukasan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang marahas na kabog na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Hinawakan ko ng mahigpit ang suot kong lumang jacket. Ang jacket na butas-butas ang bulsa,
Ang jacket na naging saksi sa aking paghihikahos. Habang tinitingnan ko ang takot sa mga mata ni Nurse Letty, naalala ko ang mukha ni Marcus noong gisingin niya ako mula sa koma. Ang kanyang mga pekeng luha, ang kanyang pagyakap, na puno ng lason. Ang bawat hagulgol niya noon ay isa palang pagdiriwang sa tagumpay ng kanyang masamang balak. Sino ang nag-utos sa inyo, Letty? Sino ang nagbayad para burahin ang pagkatao ng anak ko? Tanong ko sa isang boses na pilit kong pinapatatag, kahit na sa loob-loob ko ay gumuho na ang lahat. Lumingon-lingon ang nurse, tila may kinatatakutang anino sa bawat sulok ng ospital. Huwag mo na akong idawit, Maya. May pamilya rin ako. Ang asawa mo, si Sir Marcus. Hindi siya ang lalaking akala mo. May mga taong nasa likod niya na mas makapangyarihan pa sa inaakala mo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa aking mga pilat. Inilabas ko ang litratong ibinigay ni Papa, ang litrato ni Elena na karga ang sanggol na may pulang marka sa leeg. Ito ba ang anak ko? Sabihin mo ang totoo, Letty. Buhay ang anak ko, hindi ba? Hindi na nakasagot ang nurse dahil biglang bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw, papalapit sa aming kinaroroonan. Agad akong humakbang paatras at nagtago sa likod ng isang malaking medicine cabinet. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang pagdating ng dalawang tao na hinding-hindi ko malilimutan, si Marcus at si Elena. Nakasuit si Marcus, mukhang kagalang-galang at matagumpay. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod o hirap. Sa kanyang tabi, si Elena ay nakasuot ng isang kulay pulang dress na tila sumisigaw ng karangyaan. Pero ang mas nakakuha ng aking pansin ay ang stroller na itinutulak ng kanilang bodyguard. Isang stroller na gawa sa ginto at mamahaling tela. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, Marcus. Ang batang ito ang magiging susi natin para makuha ang tiwala ng Board of Directors, narinig kong sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan, parang isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Huwag kang mag-alala, mahal. Si Maya, wala na siyang magagawa. Siguradong namamalimos na yun sa kung saang kanto ngayon kasama ang dalawa pa nating anak. Wala siyang pera, wala siyang boses, sagot ni Marcus bago tumawa ng mahina. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Habang pinapanood ko silang maglakad palayo, naramdaman ko ang init ng luhang dumadaloy sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, ito ay luha ng pagkamuhi. Ang lalaking ito na pinagsilbihan ko, ang lalaking ito na binigyan ko ng lahat ng aking lakas. Itinuturing niya akong basura habang ang anak namin ay ginagawa nilang kasangkapan sa kanilang kasakiman. Nang dumaan ang stroller sa tapat ng aking pinagtataguan, isang maliit na kamay ang lumabas mula sa kumot. Isang munting kamay na tila humihingi ng saklolo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kuryente sa aking puson, isang koneksyong tanging isang ina lang ang makakaramdam. Hindi ko man makita ang mukha ng bata, alam ko sa bawat hibla ng aking pagkatao na siya ang aking nawawalang anghel, ang aking pangatlong pintig. Nang mawala na sila sa paningin ko, lumabas ako sa aking pinagtataguan. Wala na si Nurse Letty, tila tumakas na sa takot. Pero bago ako umalis, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel sa sahig na nalaglag mula sa clipboard na hawak ni Marcus kanina. Dinampot ko ito at binasa. Isang resibo ng bank transfer para sa isang security agency na ang pangalan ay pamilyar sa akin. Ito ang ahensyang madalas banggitin ni Papa noong bata pa ako. Bakit nagbabayad si Marcus sa ahensya ng aking ama? At anong kinalaman ng nakaraan ni Papa sa kasamaang ginagawa ni Marcus ngayon? Sa dinami-dami ng kasinungalingan na binuo mo, Marcus, akala mo ba ay hindi ka matitisod sa sarili mong mga bakas? Ngayong gabi, ang bawat bakas na iniwan nyo ay magiging lubid na sasakal
sa inyong dalawa ni Elena. Ay, ilayo mo sa akin ang batang yan, Marcus. Kanina pa yan iyak ng iyak. Parang gripong hindi masarhan. Ang baho-baho pa ng amoy. Nakakasira ng aking beauty sleep. Ang boses ni Elena ay parang isang matalas na kuko na kumakalo sa salamin. Matinis, puno ng arte, at walang bakas ng pagmamahal. Nakayuko ako habang pinupunasan ang mamahaling sahig na gawa sa marmol sa loob ng kanilang malawak na sala. Nakasuot ako ng isang simpleng uniforme ng katulong, isang itim na bestida at puting apron, at isang malapad na salamin na halos tumakip sa kalahati ng aking muka. Sa tulong ng mga koneksyon ni Papa, madali akong nakapasok dito bilang isang pansamantalang kapalit ng kanilang regular na labandera. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang pinagmamasdan ang bawat patak ng luha na lumalabas sa mga mata ng aking anak. Ang aking munting anghel, ang aking pangatlong pintig, ay karga-karga ng isang yaya na mukhang pagod na rin. Habang si Elena, ang babaeng nagnakaw sa aking buhay, ay abala sa pagtingin sa kanyang sarili sa harap ng isang dambuhalang salamin. Tila ba ang bata ay isa lamang accessory na pwedeng itapon kapag hindi na maganda sa paningin. Hayaan mo na, mahal. Baka gutom lang ang bata, sagot ni Marcus habang humihigop ng kanyang kape. Nakaupo siya sa isang antigong silya, suot ang kanyang sutlang robe. Ang kanyang muka ay puno ng kasiglahan, isang imahe ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng aking mga abo. Gutom? Pinadede na yan ni Yaya kanina. Baka sadyang pasaway lang talaga ang batang yan, namamana sa pinanggalingan, sabi ni Elena, sabay irap sa hangin. Ang bawat salita niya ay parang lason na, dahan-dahang pumapatay sa aking pasensya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang hawak kong basahan at sunggaban ng babaeng ito na walang karapatang tawaging ina. Ang bawat hagulgol ng aking anak ay parang isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa aking puso. Sa bawat uwah na lumalabas sa kanyang maliit na bibig, nararamdaman ko ang pananakit ng aking dibdib. Ang gatas na sana ay para sa kanya ay tila nanunuot sa aking mga ugat. Isang paalala ng aking pagiging ina na ipinagkait sa akin. Dahan-dahan akong gumapang palapit sa direksyon ng yaya, pilit na ginagawang abala ang aking sarili sa paglilinis ng mga paan ng mesa. Nang mapansin kong abala si Elena sa pakikipag-usap sa telepono at si Marcus ay nagbabasa ng dyaryo, humanap ako ng pagkakataon. Nang tumalikod ang yaya para kumuha ng tissue, mabilis kong iniunat ang aking kamay. Hinawakan ko ang maliit na daliri ng aking anak. Sa isang iglap, tumigil siya sa pag-iyak. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang malalaki at basang mga mata. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat sa aking daliri. Ang isang koneksyon na hindi kayang putulin ng kahit anong kasinungalingan o yaman. Ngumiti siya ng bahagya, isang munting nangiti na tila nagsasabing, "Mama, nandito ka na." Napapikit ako ng mariin para pigilan ang pagbuhos ng aking mga luha. Ang bawat segundong ito ay ginto, isang kayamanan na mas mahalaga pa sa lahat ng diamanteng suot ni Elena. "Hoy! Ikaw na babaeng nakasalamin!" Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Agad kong binawi ang aking kamay at mabilis na nagpunas ng sahig. Si Elena ay nakatayo na sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa akin. "Bakit mo hinahawakan ang bata? Di ba sabi ko maglinis ka lang? Ang dumi-dumi ng mga kamay mo, baka mahawa ng kung anong mikrobyo ang anak ko." Singal niya sa akin. Ang kanyang mga kamay na puno ng ginto ay nakapamaywang, parang isang reynang nagagalit sa kanyang alipin. "Patawad po, ma'am. Nakita ko lang po na umiiyak ang bata. Kaya naawa ako." Sagot ko sa isang mababa at paos na boses,
Pilit na itinatago ang aking totoong tono. Lumapit din si Marcus. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng matagal. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Nakilala ba niya ako? Nakikita ba niya ang galit sa likod ng aking salamin? Elena, pabayaan mo na. Mukhang masunurin naman ang bagong labandera, sabi ni Marcus, pero ang kanyang titig ay nanatiling nakapako sa aking mukha. Tumingala ka nga, babae. Parang pamilyar sa akin ang hugis ng iyong baba. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lamig ng marmol sa aking tuhod ay tila lumipat sa aking buong katawan. Kung malalaman nila kung sino ako ngayon, hinding-hindi na ako makakalabas ng buhay sa mansyong ito. Huwag mong sayangin ang oras mo sa katulong na yan, Marcus. Tara na. Baka mahuli tayo sa appointment natin kay Attorney Salvador tungkol sa paglilipat ng mga titulo ng lupa, sabi ni Elena sabay hila sa braso ni Marcus. Titulo ng lupa. Iyon ang mga lupang ipinamana sa akin ni Papa na kinuha ni Marcus sa pamamagitan ng panloloko. Ang bawat sentimo na ginagastos nila ngayon ay galing sa pawis ng aking pamilya. Habang naglalakad sila palayo, narinig ko ang huling sinabi ni Elena sa bodyguard. Bantayan mong maigi ang babaeng iyan. May kakaiba sa mga mata niya na hindi ko gusto. Kapag may ginawang mali, itapon niyo agad sa labas. Naiwan akong nakaluhod sa sahig, yakap ang basahang puno ng dumi. Pero sa aking isipan, hindi na ako ang talunang si Maya. Ngayong naramdaman ko na ang hawak ng aking anak, wala nang makakapigil sa akin. Ngunit bago ako makatayo, napansin ko ang isang maliit na envelope na nahulog mula sa bulsa ni Marcus nang hilahin siya ni Elena. Dahan-dahan ko itong kinuha at itinago sa aking apron. Nang buksan ko ito sa loob ng banyo, tumigil ang aking hininga. Hindi ito tungkol sa lupa. Isang resulta ito ng DNA test na may petsang kahapon lang. Bakit nagpa-DNA test si Marcus? At sino ang lalaking nakasaad sa papel na may 0% probability of paternity kay Angelo? 0%. Tatlong salita, isang numero, at isang katotohanang mas matalas pa sa kahit anong patalim. Habang nakakulong ako sa masikip at mabahong banyo ng mga katulong, ang papel na hawak ko ay tila nagbabaga. Sinusunog ang aking mga daliri. Hindi ama ni Angelo si Marcus. Ang batang karga-karga ni Elena, ang batang inakala kong ninakaw sa akin, ay hindi pala dugo at laman ng lalaking sumira sa buhay ko. Isang nakakangilong tawa ang gustong kumawala sa aking lalamunan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinaluha ako ni Marcus dahil sa kanyang pangangailangan ng tagapagmana, lahat pala iyon ay nauwi sa isang malaking biro. Niloloko ni Elena si Marcus. Ang reyna ng katusuhan ay may sariling laro. At ang asawa ko, ang lalaking nag-akalang siya ang pinakamatalino sa lahat, ay isa lamang utu-utong tau-tauhan sa entablado ng ibang tao. Ngunit nasaan ang aking anak? Kung hindi si Angelo ang aking pangatlong pintig, nasaan ang tunay kong anghel? Mabilis kong itinago ang dokumento sa loob ng aking damit nang marinig ko ang marahas na katok sa pinto ng banyo. Ang tunog ng kahoy na tila mababasag ay nagpabalik sa akin sa realidad. Hoy, labandera! Ano bang ginagawa mo dyan? Nagpapakamatay ka ba o natutulog? Lumabas ka na rito at marami pang gagawin. Sigaw ng punong katulong. Huminga ako ng malalim, pinahid ang huling bakas ng luha at isinuot muli ang aking makapal na salamin. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko siya tiningnan. Yumuko ako, naglakad ng mabilis palabas ng kusina at hindi na lumingon pa. Hindi na ako babalik dito bilang isang alipin. Ang susunod na pagtapak ko sa mansyong ito, sisiguraduhin kong ako na ang magmamay-ari ng bawat hibla ng kurtina at bawat piraso ng pilak na narito. Paglabas ko ng gate, naghihintay ang itim na sedan ni Papa sa dilim. Ang ulan ay tumigil na, pero ang lamig ng gabi ay tila nanunuot pa rin sa aking balat. Sumakay ako sa loob at doon, sa gitna ng katahimikan ng sasakyan,
Tuluyan nang bumigay ang aking katawan. Napasandal ako sa malambot na sandalan. Pikit ang mga mata habang dinaramdam ang bawat tibok ng aking puso na tila muling nabubuhay. Nakuha mo ba ang kailangan mo, Maya? Tanong ni Papa mula sa tabi ko. Ang kanyang boses ay parang isang matatag na pader na nagbibigay sa akin ng sandigan. Inabot ko sa kanya ang dokumento ng DNA. Niloloko ni Elena si Marcos, Papa. Hindi si Angelo ang anak ko. Pero kung ganoon, nasaan ang bata? Nasaan ang aking anak? Hinawakan ni Papa ang aking balikat. Ang kanyang mga daliri ay mainit at puno ng katiyakan. Huwag kang mag-alala, anak. Ang bawat kasinungalingan ay may dulo. Sa ngayon, kailangan mong maghanda. Hindi ka pwedeng lumaban ng sugatan at marumi. Ang isang reyna ay kailangang magsuot ng kanyang baluti bago sumabak sa digmaan. Nakarating kami sa mansyon ni Papa at doon ay sinalubong ako ng isang hukbo ng mga tao, mga stylist, mga doktor at mga tutor. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang aking buhay ay naging isang serye ng masakit ngunit kailangang pagbabago. Tinanggal ang aking mga kalyo, ginamot ang aking mga sugat, at tinuruan akong magsalita ng may awtoridad na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa kapangyarihan. Isang gabi, tumayo ako sa harap ng isang dambuhalang salamin sa aking silid. Wala na ang babaeng amoy gatas at pawis. Wala na ang gurong palaging nakayuko at humihingi ng tawad sa mundong hindi naman niya kasalanan. Nakasuot ako ng isang itim na silk na gown na tila dumadaloy sa aking katawan na parang likidong gabi. Ang aking buhok ay maingat na nakaayos at sa aking leeg ay nakasabit ang isang kwintas na gawa sa mga itim na perlas, ang paboritong alahas ng aking ina. Hinawakan ko ang aking muka. Nakita ko sa aking sariling mga mata ang isang apoy na hindi ko kailanman inakalang taglay ko, ang apoy ng pagkabuhay muli. Hinalikan ko ang aking daliri at idinampi ito sa salamin, isang pangako sa aking sarili at sa aking mga anak. Handa na ako, Papa, sabi ko nang pumasok siya sa silid. Ngumiti si Papa, isang nangiting puno ng pagmamalaki. Ngayong gabi, ang charity gala ng St. Jude's Hospital. Nandoon ang lahat ng mga Coleman, kasama si Marcos at Elena. Inaasahan nilang makita ang isang biktima, Maya. Pero ipakita mo sa kanila ang isang huli. Ano ang plano natin sa bata, Papa? Tanong ko habang isinusuot ang aking mga itim na guwantes. Inabot ni Papa sa akin ang isang maliit na tracker sa kanyang phone. Habang abala ka sa pagbabago, nahanap ng aking mga tao ang isang lihim na pasilidad sa labas ng lungsod. Isang nursing home na pag-aari ng isang peking kumpanya ni Marcos. Doon nila itinago ang tunay na pangatlong pintig. Ang hininga ko ay tila tumigil. Buhay siya. Ang tunay kong anak ay buhay at malapit na sa akin. Pero tandaan mo, Maya, paalala ni Papa, huwag kang padadala sa emosyon. Sa oras na magpakita ka sa gala, magsisimula ang gulo. Kailangan mong maging malamig gaya ng yelo habang sinusunog mo ang kanilang mundo. Habang bumababa ako sa hagdan ng mansyon, ang tunog ng aking mga takong sa marmol ay tila isang martsa ng kamatayan para sa mga nagtaksil sa akin. Hindi na ako si Maya Coleman, ang asawang itinapon sa ulan. Ako si Maya de la Vega, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong itinayo sa katotohanan. At ngayong gabi, ang bawat kasinungalingan ni na Marcos at Elena ay guguho sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit habang papalapit kami sa venue, isang kaba ang muling gumising sa aking dibdib. Paano kung sa kabila ng lahat ng baluti ko, ang makita ang mukha ni Marcos ay magpabalik sa akin sa sakit? At sino ang lalaking nakatayo sa labas ng gala na may hawak na isang pulang rosas at tila naghihintay sa aking pagdating? Ladies and gentlemen, let us all welcome the primary benefactor of tonight's gala, the heiress of the De La Vega Group of Hospitals, Miss Maya de la Vega.
Ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasabay ng biglang pagtahimik ng lahat ng usapan. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon sa pintuang gawa sa dambuhalang nara na dahan-dahang bumubukas. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa aircon na humahalik sa aking balikat at ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay nanunuot sa aking ilong. Pero sa loob ko ang tanging amoy na nananatili ay ang pait ng nakaraan. Humakbang ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Hawak ko ang braso ni Papa na ngayon ay nakasuot ng isang napaka-eleganteng tuxedo. Hindi siya mukhang matanda. Mukha siyang isang hari na ibinabalik ang kanyang prinsesa sa trono. Doon ko sila nakita. Sa gitna ng ballroom, nakatayo si Marcos at Elena. May hawak na baso ng champagne at nakikipagtawanan sa mga matataas na opisyal ng ospital. Ang mukha ni Marcos ay puno ng kayabangan. Ang kanyang nangiti ay tila isang maskara ng tagumpay. Pero nang tumama ang kanyang paningin sa akin, nakita ko ang dahan-dahang pagpulas ng kulay sa kanyang mukha. Ang basong hawak niya ay bahagyang nanginginig at ang tawa niya ay biglang naging isang gumaralgal na hininga. Maya, isang pabulong na tanong na tanging ako lang ang nakarinig sa gitna. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng may taas noong dignidad. Ang bawat hakbang ko ay parang isang pagtapak sa kanyang pagkatao. Nang makarating kami sa harap nila, tumigil si Papa at ngumiti ng napakalamig. Don Roberto, kayo po pala ang misteryosong donor. Sabi ng isang board member, sabay yuko ng malalim. At ang inyong anak, sadyang napakaganda. Salamat, sagot ni Papa sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Ito ang aking kaisa-isang anak, si Maya. Siya na ang hahawak ng lahat ng aking shares sa ospital na ito simula bukas. Nakita ko ang paniningkit ng mga mata ni Elena. Ang kanyang mukha na puno ng make-up ay tila naging isang painting ng inggit at takot. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Marcos, tila natatakot na baka bigla itong mawala. Maya Coleman, ang boses ni Elena ay puno ng lason, pilit na pinapalabas na hindi siya apektado. Akala ko ba ay nag-aagaw buhay ka sa kung saang eskinita? Paano ka naging isang De La Vega? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking titig ay malamig, walang emosyon, parang isang malalim na balon na walang dulo. Ang mga basura, Elena, ay itinatapon. Ang mga hiyas, kahit ibaon mo sa putik, ay muling kikinang sa tamang panahon. At wag mo akong tatawaging Coleman. Ang pangalang iyan ay amoy na bubulok na basura para sa akin. Bumaling ako kay Marcos, ang lalaking ito na minahal ko, ang lalaking ito na nagnakaw ng aking anak. Ngayon, mukha siyang isang maliit na bata sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan, takot at pagsisisi? Hindi. Walang puwang ang pagsisisi sa puso ng isang demonyo. Marcos, ang aking boses ay kalmado, halos malambing, pero may talim ng isang labaha. Nabalitaan ko ang tungkol sa bata. Si Angelo, hindi ba? Napakaganda ng pangalan. Sayang lang, at ang kanyang mga magulang ay hindi karapat-dapat sa ganoong kabanal na pangalan. Nanigas si Marcos. Ano ang alam mo, Maya? Alam ko ang lahat, Marcos. Alam ko kung ano ang tunay at kung ano ang peke. Sabi ko sabay tingin sa Dina. I-result na nasa isip ko lang ko. Kumuha ako ng isang baso ng champagne mula sa dumaang waiter. Itinaas ko ito ng bahagya sa tapat ni Marcos, ngunit bago pa man niya maitaas ang kanyang sariling baso para makipag-toast, dahan-dahan kong ibinuhos ang alak sa sahig, mismo sa tapat ng kanyang mga mamahaling sapatos. Ang tunog ng alak na tumatama sa marmol ay tila isang insultong walang katumbas. Cheers sa iyong huling gabi. Nang tagumpay, Marcos. Sabi ko nang may matamis ng ngiti. Dahil bukas,
Sisiguraduhin kong ang tanging bagay na ititira ko sa'yo ay ang mga damit na suot mo ngayon. Iniwan ko silang dalawang nakanganga sa gitna ng ballroom. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang init ng tagumpay sa aking dibdib. Pero bago ako tuluyang makalayo, isang lalaki ang humarang sa aking daan. Siya ang lalaking may hawak na pulang rosas kanina. Matangkad, kagalang-galang, at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Ang kanyang suot ay isang abong tuksido na halatang gawa ng pinakamagaling na mananahi. Miss De La Vega, sabi niya sa isang malalim at baritonong boses, inabot niya sa akin ang rosas. Ako si Attorney Gabriel Valeriano. Ako ang inatasan ng inyong ama para ayusin ang lahat ng legal na aspeto ng inyong pagbawi sa bata. Napatingin ako sa kanya. Attorney Gabriel, ang pinakamagaling na abogado sa bansa? Ang lalaking kilala sa hindi pagkatalo sa kahit anong kaso. Salamat, Attorney. Valeriano, sabi ko habang tinatanggap ang rosas, sana ay handa ka na sa digmaan. Ang digmaan ay matagal nang tapos, Maya. Bulong niya. Sapat na para ako lang ang makarinig. Nagsisimula na ang pagbitay. Ngunit habang tinititigan ko ang rosas, napansin kong may maliit na papel na nakasingit sa mga talulot nito. Isang mensaheng nakasulat sa dugo ng tinta. Hindi si Angelo ang nasa nursing home. Inilipat nila ang bata. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Kung wala sa nursing home ang anak ko, nasaan siya? At sino ang taong nagpadala ng mensaheng ito sa gitna ng maraming tao? Ang bawat talulot ng rosas na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng tingga. Habang binabasa ko ang maliit na papel na nakasingit sa bulaklak, naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa aking mga ugat. Inilipat nila ang bata. Ang aking pangatlong pintig, ang aking tunay na anghel, ay muling itinago sa dilim. Halos mabasag ang aking pagtitimpi. Gusto kong sumigaw at kumprontahin si Marcus sa gitna ng ballroom, pero naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking siko. Huwag kang magpahalata, Maya. Nakatingin ang lahat. Isang maling galaw mo lang, itatakbo nila ang bata sa lugar na hindi na natin kailanman matatagpuan. Bulong ni Attorney Gabriel Valeriano. Ang kanyang boses ay kalmado, parang isang malalim na lawa na hindi natitinag ng kahit anong hangin. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmahin ang aking mukha at ibalik ang maskara ng isang De La Vega. Sino ang nagpadala nito, Gabriel? Sino ang nakakaalam ng totoo bukod sa atin? Maraming mata ang kuta ni Don Roberto, Maya. Kahit sa loob ng kampo ng kaaway, may mga taong marunong pa rin kumilala sa katuwiran. Sagot niya habang inaalalayan ako patungo sa isang mas pribadong sulok ng ballroom. Sa ngayon, kailangan nating gamitin ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Iyan ang pinakamabisang patibong. Mula sa malayo, nakita ko si Marcus na abala sa pakikipag-usap sa ilang mga investor. Mukhang balisa siya. Palaging tumitingin sa kanyang relo at pasulyap-sulyap sa akin. Alam kong hindi siya mapakali. Ang presensya ko rito bilang isang bilyonaryong tagapagmana ay isang malaking banta sa kanyang mundong gawa sa buhangin. Gawin na natin ang plano, sabi ko kay Gabriel. Tumango ang abogado at lumakad patungo sa stage. Ladies and gentlemen, may we have your attention once more. The De La Vega Group has a special announcement regarding the expansion of St. Jude's Hospital. We are looking for a new managing partner and we are opening the bidding tonight. Nakita ko ang biglang pagliwanag ng mga mata ni Marcus. Ito ang hinihintay niya. Ang pagkakataong makasandal sa yaman ng mga De La Vega para isalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Lumapit siya sa amin. Bitbit ang kanyang pinakamagandang ngiti. Isang ngiting dati ay nakakalunod sa akin sa pag-ibig, pero ngayon ay nagpapasuka na lamang sa akin sa puot. Maya, Miss De La Vega, simula niya. Pilit na pinapakinis ang kanyang boses. Maaari ba tayong mag-usap? Alam kong marami tayong hindi pagkakaunawaan noon,
pero business is business. Ang kumpanya ko ang pinakakwalipikado para sa partnership na ito. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang bawat hibla ng kanyang tuxedo ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Business, Marcos. Akala ko ba ay abala ka sa pag-aalaga sa iyong anak na si Angelo? O baka naman mas mahalaga ang pera kaysa sa pamilya? Bahagyang nanginig ang kanyang panga. Kailangan ko ang proyektong ito para sa kinabukasan ng anak ko, Maya. Para kay Angelo. Kung ganoon, patunayan mo ang iyong katapatan. Sabi ko habang inilalabas ang isang folder mula sa aking clutch bag. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Isang kasunduan na nagbibigay sa akin ng karapatang mag-audit sa lahat ng iyong mga pasilidad, kasama na ang mga nursing home na lihim mong pinapatakbo. Gawin mo yan at ibibigay ko sa iyo ang partnership. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam niyang ito ay isang bitag, pero ang kanyang pagkagutom sa pera ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Habang hawak niya ang panulat, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa paligid. Habang naghihintay ako sa kanyang pirma, kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang lumang video. Ang tunog ng tawa ng aking dalawang anak na sina Leo at Mia ay marahang narinig sa pagitan naming dalawa. Tumingin ako kay Marcos at sa isang sandali, nakita ko ang isang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Isang takot na baka tuluyan na siyang mawalan ng lugar sa buhay ng mga batang ito. Hinawakan ko ang aking dibdib. Dinaramdam ang bawat pintig na tila tumatawag sa aking nawawalang anak. Ang sakit ng pagiging ina ay naging sandata ko. Isang talim na dahan-dahang pumuputol sa bawat koneksyon niya sa amin. Pirmado na. Ibinalik niya sa akin ang folder nang may nanginginig na kamay. Ayan na, Maya. Nakuha mo na ang gusto mo. Kailan natin pipirmahan ang merger? Sa tamang panahon, Marcos. Sa tamang panahon. Sagot ko nang may malamig na ngiti. Paalis na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita ko ang pangalan ni Elena sa screen. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Hello? Ano? Paanong nangyari iyon? Sumigaw si Marcos sa telepono. Hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging marahas at puno ng panik. Anong problema, Marcos? Tanong ko sa isang mapang-uyam na tono. Si Angelo? Wala siya sa kwarto niya. Nawawala ang bata. Sigaw niya bago patakbong lumabas ng ballroom. Naiwan akong nakatayo doon. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Tumingin ako kay Gabriel na ang mga mata ay tila may sinasabi sa akin. Sino ang kumuha sa bata? Gabriel, hindi ba't si Elena ang nag-aalaga sa kanya? Tanong ko. Ang patibong ay hindi lang para kay Marcos, Maya. Sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang isang mensahe sa kanyang sariling phone. May isang taong mas mabilis kaysa sa atin. At ang taong iyon ay may hawak na ngayon sa tunay mong anak. Sino ang taong ito na nauna pa sa amin? At bakit tila ang bawat galaw ko ay nakaplano na sa isang laro na hindi ko alam kung sino ang tunay na kalaban? Ang pinakamataas na tore ay ang pinakamasakit kapag bumagsak sa lupa. Habang nakaupo ako sa loob ng opisina ni Papa, pinapanood ko sa malaking screen ang unti-unting pagguho ng kahariang itinayo ni Marcos sa ibabaw ng aking mga luha. Ang bawat balita, ang bawat ulat ng pagbagsak ng stocks ng kanyang kumpanya ay tila isang matamis na himig sa aking pandinig. Hindi ito kanta ng paghihiganti, kundi kanta ng katarungang matagal na ipinagkait. Nagsimula na ang pagbawi ng mga bangko sa kanyang mga ari-arian, Maya. Ani Papa, habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa aking harapan. Ang amoy ng mansanilya ay nagbibigay ng panandaliang kalmado sa aking naglalayong dibdib. Ang lahat ng loan na ginamit niya para sa kanyang mga proyekto ay tinawag na ng aking mga kasosyo. Sa loob ng 24 na oras, wala na siyang matitirang kahit isang sentimo. Tumingin ako sa screen. Nakita ko ang video ni Marcos
Napilit na iniiwasan ng mga reporters sa labas ng kanyang opisina. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kislap at kayabangan ay tila naging isang tuyong balat ng prutas. Kulubot, maputla, at puno ng takot. Wala na ang mamahaling tuksido. Ang kanyang polo ay gusot at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay ng maayos. Kasunod niya si Elena, na pilit na nagtatago sa likod ng kanyang malaking salamin sa mata. Pero kahit ang pinakamahal na salamin ay hindi kayang itago ang hitsura ng isang babaeng nawawalan na ng kontrol. Ang kanyang mga bank account ay naka-freeze na rin dahil sa kasong isinampa ni Attorney Gabriel tungkol sa peking DNA test at illegal detention ng bata. Ano ba, Marcus? Kasalanan mo lahat ito. Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Ang boses ni Elena ay narinig sa isang footage na nakuha ng aming tamtid. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakalos sa pader. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero hinayaan mong sirain tayo ng babaeng yon. Tumahimik ka, Elena! Sigaw ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. Ikaw ang nagpilit na itago ang bata. Ikaw ang nagnakaw sa kanya. Ngayon, pati ako ay idadamay mo sa iyong kabaliwan. Napapikit ako ng mariin. Ang makita silang nagkakagatan na parang mga asong gutom ay nagbibigay sa akin ng isang kakaibang pakiramdam. Noon, akala ko ay sila ang pinakamalakas na kuta sa mundo. Akala ko ay hindi sila matitinag. Pero ang totoo, ang kanilang pagsasama ay itinayo lamang sa buhangin ng kasakiman. Isang ihip lang ng hangin ng katotohanan at narito na sila. Naglulubog sa sarili nilang putik. Kinuha ko ang aking lumang pitaka mula sa aking bag. Sa loob nito, naroon ang nag-iisang litrato ng aming kasal. Isang larawang kinuha sa harap ng isang maliit na simbahan nung akala ko ay sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Tinitigan ko ang aking batang mukha, puno ng pag-asa at kamangmangan. Dahan-dahan kong inilabas ang isang lighter. Ang apoy ay sumipsip sa gilid ng larawan. Dahan-dahang kinakain ang mukha ni Marcus hanggang sa maging abo na lamang ito na lumilipad sa hangin ng malamig na opisina. Wala akong naramdamang sakit. Wala akong naramdamang panghihinayang. Ang tanging naramdaman ko ay ang kalayaan. Ang huling hibla ng aking pagiging biktima ay tuluyan ng naputol. Handa na ang lahat para sa huling hakbang, Amaya, sabi ni Papa. Pumunta na tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nagmaneho kami patungo sa lumang subdivision kung saan nakatayo ang maliit na bahay na inupahan namin ni Marcus noon. Ang bahay kung saan ako umiyak gabi-gabi habang hinihintay ang kanyang pag-uwi. Ang bahay kung saan ako pinalayas sa gitna ng ulan. Pagdating namin doon, nakita ko si Marcus. Nakaupo siya sa gutter sa harap ng bakanteng lote, nakayuko at tila nawawala sa sarili. Ang kanyang kumpanya ay wala na. Ang kanyang mga sasakyan ay hinatak na at ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran na siya. Lumapit siya rito para humanap ng masisilungan pero laking gulat niya sa kanyang nakita. Nasaan? Nasaan ang bahay? Tanong ni Marcus sa isang boses na halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagtataka. Bumaba ako sa sasakyan, suot ang aking pinakamahal na itim na coat. Ang tunog ng aking mga takong sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Wala na ang bahay, Marcus? Sabi ko nang may malamig na ngiti. Ipinagiba ko na ito kahapon lang. Binili ko ang buong luteng ito at ipinapatag ko na. Napatingala siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na pait. Maya, bakit? Dito tayo nagsimula. Dito isinilang ang mga anak natin. Huwag mong gamitin ang salitang anak, Marcus. Wala kang karapatan. Sagot ko habang itinuturo ang malaking karatula na itinatayo sa gitna ng lote. The Maya de la Vega Foundation, a sanctuary for abandoned mothers and children. Ang lugar na naging saksi sa aking paghihirap ay magiging lugar na ng pag-asa para sa ibang mga ina na katulad ko. Patuloy ko.
Ang bawat alaala mo rito ay binura ko na. Ang bawat bakas ng iyong kasinungalingan ay ginawa ko ng pundasyon para sa mas mabuting layunin. Napaluhod si Marcos sa putik. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa lupa. Wala na akong matitirhan, Maya. Wala na akong pupuntahan. Meron kang pupuntahan, Marcos? Sabi ni Attorney Gabriel, nakapap karating lang kasama ang 2 pulis. May inihanda kaming kwarto para sa'yo. Maliit, madilim, at may mga rehas na bakal. Doon mo pag-isipan ang lahat ng ninakaw mo sa amin. Habang isinasakay si Marcos sa mobile ng pulis, napansin ko ang isang itim na van na mabilis na dumaan sa aming tapat. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at nakita ko ang isang maliit na puting kumot na katulad ng kumot na ginamit ko sa aking nawawalang anak. Gabriel! Ang van na iyon! Sigaw ko habang itinuturo ang sasakyang mabilis na lumalayo. Iyon na ang kinaroroonan ng tunay mong anak, Maya, sabi ni Gabriel. Pero ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Pero may problema. Ang van na iyon, hindi iyon kay Elena. Pag-aari iyon ng pamilyang kaagaw ng iyong ama sa negosyo sa loob ng maraming dekada. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Kung hindi si Marcos o Elena ang may hawak sa anak ko, sino ang tunay na kumukuha sa kanya? At anong uri ng panganib ang kakaharapin ko para makuha ang aking pangatlong pintig mula sa mga taong mas malupit pa sa aking asawa? Ibigay niyo sa akin ang bata o sisiguraduhin kong walang matitira sa inyong lahat. Hindi niyo kilala ang galit ng isang inang ninakawan ng 12 buwan ng kanyang buhay. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad na tila galing sa kailaliman ng lupa. Nakatayo ako sa gitna ng isang abandonadong pantalan kung saan ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay nanunuot sa aking bawat paghinga. Sa harap ko, ang itim na van ay nakatigil. Ang makina nito ay dahan-dahang humuhalinghing sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa akin, tila isang mapanghamong titig ng kamatayan. Sa tabi ko ay si Papa at si Attorney Gabriel, kasama ang isang pangkat ng mga tauhang nakasuot ng itim. Ang mga security ni Papa, na ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalawak ang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng proteksyong ito, ang aking puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang taon ng pagdurusa. Bumukas ang pinto ng van. Lumabas si Elena, gusot ang damit, sabog ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Karga niya ang isang sanggol na nakabalot sa puting kumot, ang aking pangatlong pintig. Ngunit ang masikinadurog ng aking puso ay ang makita ang isang lalaking nakatayo sa likod niya, si Don Faustino Arancillo, ang mortal na kaagaw ni Papa sa negosyo. Don Roberto, akala mo ba ay ikaw lang ang may baraha? Sabi ni Don Faustino sa isang mapang-uyam na boses. Ang iyong apo ang magiging huling piraso para makuha ko ang lahat ng shares mo sa ospital. Isang pirma mo lang sa kasulatang ito at ibibigay ko sa iyo ang basura ni Marcos. Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga kamao. Ang bawat ugat sa aking leeg ay tila puputok na sa galit. Basura? Ang anak ko ay hindi basura. Sigaw ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Nilulunod ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng semento. Huwag kang lalapit, Maya. Sigaw ni Elena habang itinutok ang isang matalim na gunting sa direksyon ng bata. Wala na akong pera, wala na akong dangal, at lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong habang buhay mong dadalhin ang sakit ng pagkakalibing sa sarili mong anak. Sa sandaling iyon, ang langit ay tila nakiramay sa aking pait.
Ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas. Isang marahas na ulan na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi ng mundong ito. Dahan-dahan akong humakbang pasulong, hindi alintana ang panganib. Hinawakan ko ang aking dibdib, kung saan nararamdaman ko ang isang kakaibang init. Sa gitna ng dilim at ulan, ang bata ay biglang dumilat at tumingin sa akin. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa isang mahiwagang sandali, tumigil siya sa pag-iyak. Isang munting tunog ng pag-ungol ang lumabas sa kanyang bibig, isang tunog na tila tumatawag sa aking pangalan. Naramdaman ko ang pagdaloy ng gatas sa aking dibdib, isang biolohikal na katotohanang hindi kayang itago ng kahit anong yaman. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na ako ang kanyang ina. Elena, tingnan mo ang bata, sabi ko sa isang boses na biglang naging mahinahon, puno ng pait at awa. Hindi mo siya mahal, ginagamit mo lang siya dahil wala kang ibang pagmamayari sa buhay kundi ang iyong inggit. Bitawan mo na siya, tapos na ang laro. Nanginginig ang mga kamay ni Elena. Ang gunting ay bahagyang bumaba. Pero wala na akong pupuntahan. Sisirain niyo ako. Tapos ka na, Elena, sabi ni Attorney Gabriel habang itinataas ang isang recorder. Lahat ng usapan niyo ni Don Faustino tungkol sa pagbebenta ng bata ay recorded na. Ang mga pulis ay papunta na rito. Ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan ng habambuhay ay ang ibigay ang bata sa kanyang tunay na ina. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang si Elena ay naguguluhan, mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Papa. Isang mabilis na pag-agaw, isang tunog ng pagbagsak ng gunting sa semento, at sa isang iglap, ang bata ay ligtas na nakuha mula sa mga kamay ng demonyo. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip ang ulan, ang putik o ang panganib. Sinalo ko ang aking anak mula sa bisig ng bodyguard. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Isiniksik ko ang kanyang maliit na mukha sa aking leeg, habang ang aking mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Ang amoy ng kanyang balat, amoy ng sanggol, amoy ng pag-asa, ay tila isang gamot na tuluyang humilom sa lahat ng sugat ng aking kaluluwa. Nandito na si Mama, anak. Nandito na si Mama. Hindi ka na muling mawawala. Hikbi ko habang hinahalikan ang kanyang munting noo. Dinampot ng mga pulis si Elena at Don Faustino. Habang isinasakay sila sa mobile, nakita ko ang mukha ni Elena sa bintana. Isang mukhang puno ng pagsisisi at takot. Ngunit wala na akong pakialam sa kanila. Sila ay mga anino na lamang ng nakaraan. Tumingin ako kay Papa. Nakatayo siya sa ulan, basang-basa, pero ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Tapos na ang bagyo, Maya. Buo na muli ang pundasyon. Ngunit habang papaalis na kami sa pantalan, isang huling mensahe ang dumating sa phone ni Gabriel mula sa ospital. Ang mga dokumento ng pag-ampon kay Angelo ay may isang pangalang hindi namin inaasahan. Isang pangalang magbubukas ng isa pang sikretong itinago ni Marcos sa loob ng maraming taon. Sino ang tunay na magulang ni Angelo? At bakit tila ang kapalaran ng batang iyon ay nakatali pa rin sa akin sa paraang hindi ko kailanman inakala? Sinasabing ang pinakamatamis na himig ay hindi nagmumula sa mga instrumentong gawa sa ginto, kundi sa sabay-sabay na paghinga ng iyong mga anak habang sila ay mahimbing na natutulog. Sa loob ng malawak at tahimik na silid ng mansyon ni Papa, nakaupo ako sa gilid ng malaking kama. Pinagmamasdan ng tatlong munting anghel na sa wakas ay magkakasama na. Si Leo, si Mia, at ang aking bunsong si Nathaniel, ang aking pangatlong pintig. Ang bawat bahagyang paggalaw ng kanilang mga maliliit na kamay ay tila isang milagrong paulit-ulit na nagaganap sa harap ng aking mga mata. Naramdaman ko ang init ng luhang dumadaloy sa aking pisngi, pero hindi na ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang bawat sugat na iniwan ni Marcos at Elena ay tila nagiging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa akin
kung gaano ako katatag. Hindi na ako ang Maya na nagmakaawa para sa tira-tirang pagmamahal. Ako na ang Maya na marunong nang magpahalaga sa sarili niyang ningning. Narinig ang dahan-dahang pagpihit ng pinto. Pumasok si Attorney Gabriel. Bitbit ang isang asul na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Maya, kailangan mong malaman ang huling piraso ng katotohanan. Bulong niya habang iniaabot ang dokumento. Tungkol kay Angelo, ang batang karga-karga ni Elena noon. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lamp. Ang aking hininga ay tila tumigil sa bawat salitang aking nababasa. Ayon sa investigasyon ni Gabriel, si Angelo ay hindi anak ni Elena sa ibang lalaki. Si Angelo ay anak ng pumanaw na kapatid ni Marcus na si Sarah, ang kapatid na namatay sa hirap dahil tumanggi si Marcus na tulungan ito sa pagpapagamot noon. Ninakaw ni Elena ang bata mula sa bahay ampunan at ginamit ito para manipulahin si Marcus. Pinapaniwala siyang ito ang kanilang anak upang lalong mabaon ang lalaki sa kanyang mga kasalanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Kahit ang sarili niyang dugo at laman ay naging kasangkapan sa kanyang kasakiman. Napakababa mo, Marcus. Anong gusto mong gawin kay Angelo, Maya? Tanong ni Gabriel. Tumingin ako sa 3 kong anak at muli kong naalala ang mukha ng batang si Angelo. Inosente, walang malay, at biktima rin ng mga demonyong nagpalaki sa kanya. Kunin mo siya sa DSWD, Gabriel. Iuwi mo siya rito. Walang kasalanan ng bata sa mga magulang niya. Palalakiin ko siya bilang bahagi ng pamilyang ito. Ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa pagkalinga. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin ng mansyon na ngayon ay puno ng mga ilaw para sa selebrasyon ng aking pag-upo bilang bagong CEO ng De La Vega Group. Isinuot ko ang aking salamin. Hindi na ang makapal at lumang salamin ng isang gurong inaapi, kundi isang eleganteng frame na sumisimbolo sa aking talino at pananaw. Hinawakan ko ang aking dibdib, dinaramdamang tibok ng puso na ngayon ay payapa na. Sa baba, nakita ko si Papa na karga si Leo. Tumatawa ng malakas habang itinuturo ang mga bituin sa langit. Ang pundasyon ng aking buhay ay hindi nagawa sa buhangin ng kasinungalingan, kundi sa batong buhay ng katapatan at pagmamahal ng aking ama. Kinabukasan, tumuloy ako sa kulungan para sa isang huling pagkakataon. Nakita ko si Marcos sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang suot ay isang kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gupit bilanggo. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Nang makita niya ako, suot ang aking mamahaling puting suit, matayog ang tindig at puno ng awtoridad, ay dahan-dahan siyang napayuko. Maya, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay narinig sa intercom. Isang gumaralgal at basag na boses. Nabulag ako. Akala ko, ang pera ang lahat. Ang pera ay papel lang, Marcos. Ang kapangyarihan ay naglalaho. Pero ang tiwala na sinira mo, kailanman ay hindi mo na mabubuo. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Hindi ako pumunta rito para pakinggan ang iyong mga paliwanag. Pumunta ako rito para ipakita sa iyo ang huling tagumpay ko. Lahat ng kumpanyang pinangarap mo, lahat ng lupaing ninakaw mo, ay pag-aari ko na ngayon. At ang mga anak mo, hindi na nila kailanman babanggitin ang pangalan mo. Maya, parang awa mo na. Ang mga bata. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa salamin. Ang mga bata ay ligtas na, Marcos. Malayo sa lason ng iyong pagkatao. Huling sabi ko bago ako tumayo. At tinalikuran siya ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ko palabas ng bilangguan ay tila isang paglaya mula sa isang madilim na bilangguan ng aking sariling puso. Paglabas ko, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw.
Ang mga reporter ay dagsa sa labas. Nag-uunahang makuha ang aking pahayag. Ngumiti ako sa kanila. Isang ngiting puno ng tagumpay at kapayapaan. Ang tunay na tagumpay ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming lalaki ang nagmamahal sa kanya. Pahayag ko sa harap ng mga kamera, kundi sa kung paano niya itinayo ang kanyang sarili mula sa abo ng pagtataksil at kung paano niya binigyan ng kinabukasan ang kanyang mga anak gamit ang sarili niyang lakas. Nang gabing iyon, sa loob ng aking opisina, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Gabriel. Nakita ko ang isang litrato ni Angelo na kasama na ang 3 kong anak, masayang naglalaro sa carpeted floor ng mansyon. Ang aking pamilya ay buo na. Ang aking misyon ay tapos na. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling dokumento sa aking lamesa, isang hindi inaasahang pangalan ang muling lumitaw sa listahan ng mga bagong investor ng kumpanya. Isang pangalang mula sa aking kabataan, isang taong nanahimik ng matagal na panahon. Handa na ba ako para sa isang bagong yugto? O sapat na ang katahimikang natamo ko ngayon? Ang silahis ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puting kurtina ng aking silid. Hindi na ito ang sikat ng araw na nagpapaalala sa akin ng pagmamadaling pumasok sa eskwelahan habang iniisip ang utang sa kuryente. Ito ay isang liwanag na puno ng pangako, isang init na tila humahalik sa aking balat upang sabihing tapos na ang gabi. Ang amoy ng sariwang jasmine mula sa hardin ay humahalubilo sa bango ng bagong gawang kape na inihatid sa aking tabi. Tumayo ako at naglakad patungo sa balkonahe ng aming bagong bahay sa tapat ng dagat. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampasig ay tila isang banayad na kanta na nagpapakalma sa aking kaluluwa. Wala na ang ingay ng lungsod, wala na ang mga bulong ng pagtataksil. Sa bawat paghinga ko ng sariwang hangin, nararamdaman ko ang paglaya ng bawat hibla ng aking pagkatao. Mula sa itaas, nakita ko sila sa dalampasigan. 4 na maliliit na bulto ang masayang nagtatakbuhan sa puting buhangin. Si Leo at Mia ay abala sa paggawa ng kastilyong buhangin, habang si Nathaniel, ang aking pangatlong pintig, ay pilit na humahabol sa kanila gamit ang kanyang maliliit na hakbang. At sa tabi nila, naroon si Angelo. Ang bata ay tumatawa ng malakas habang karga-karga siya ni Papa. Ang makita ang batang iyon na masaya at ligtas, malayo sa laso ng kanyang nakaraan, ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Don Roberto, huwag niyo pong masyadong pagurin ang inyong sarili. Sigaw ko mula sa itaas ng may kasamang nangiti. Tumingala si Papa, ang kanyang muka ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Huwag kang mag-alala, Maya. Ang mga batang ito ang nagbibigay sa akin ng bagong lakas. Halika na rito, handa na ang agahan. Bumaba ako sa hagdan. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kumpiyansa. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na bestida, malayo sa mga formal na suit na isinusuot-suot ko sa board meetings. Ngayon ang araw ng inaugurasyon ng aming pinakamalaking proyekto, ang Nathaniel's Haven, isang sentro para sa mga batang biktima ng pang-aabuso at mga inang nangangailangan ng panibagong simula. Hindi lang ito isang gusali, ito ang simbolo ng aking pagbangon. Habang naglalakad ako sa buhangin, sinalubong ako ng 4 na bata. Sabay-sabay silang yumakap sa aking binti, puno ng tawanan at ingay. Lumuhod ako at niyakap silang lahat ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang init ng kanilang mga munting katawan. Naalala ko ang gabing nasa gitna ako ng ulan, sugatan at walang matuluyan. Ngayon, ako ang naging silungan nila. Ako ang naging pundasyong hindi kailanman matitibag. Naramdaman ko ang halik ni Nathaniel sa aking pisngi at doon ko natanto. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging buo. Sapat na ang pagmamahal ng aking pamilya.
Sapat na ang aking tagumpay at sapat na ang aking sarili. Mamaya, narito na po ang sasakyan, sabi ni Gabriel na nakatayo malapit sa gate. Nakasuot siya ng barong, handa na para sa okasyon. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na higit pa sa pagiging abogado, isang malalim na paggalang sa babaeng nakita niyang nadurog at muling nabuo. Salamat, Gabriel, sabi ko habang tumatayo. Handa na ako. Sa paglipas ng mga oras, tumayo ako sa harap ng podium ng aming bagong center. Libo-libong tao ang nakikinig, kabilang ang mga kababaihang dati ay nawalan din ng pag-asa. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kung ilang beses tayong nadapa. Panimula ko, ang aking boses ay matatag at puno ng inspirasyon, kundi sa kung paano natin ginamit ang mga piraso ng ating pagkawasak para bumuo ng isang mas matatag na pundasyon. Ang pinakatahimik na gusali ang may pinakamatibay na pundasyon. At ngayong araw, ang bawat isa sa inyo ay may pagkakataong magsimula muli. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, nakita ko sa dulo ng kalsada ang isang anino. Isang matandang babae na mukhang hikahos, nanonood mula sa malayo. Ito ang ina ni Marcos, ang babaeng dati ay kasabwat sa pagpapahirap sa akin. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ko ay awa. Tinalikuran ko ang aninong iyon at hinarap ang maliwanag na kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling katahimikan. Pag-uwi namin sa mansyon ng gabing iyon, matapos ang isang matagumpay na araw, inihatid ko ang mga bata sa kanilang mga silid. Habang hiniheli ko si Nathaniel, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking singsing sa daliri. Isang singsing na gawa sa diamante na ako mismo ang bumili para sa aking sarili. Isang gantimpala para sa bawat luhang aking ibinuhos. Tayong apat, sapat na, bulong ko habang pinapatay ang huling lamp sa kwarto. Lumabas ako sa balkonahe at tumingin sa malawak na dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang alon ay patuloy sa kanilang ritmo, isang walang katapusang pag-ikot ng buhay. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang babaeng matapang, ang inang mapagmahal, at ang reynang nagtagumpay sa sarili niyang digmaan. Ang aking pangatlong pintig ay hindi na lamang isang tibok ng puso sa dilim. Ito na ang himig ng aking kalayaan. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng pahina sa isang makapal na aklat ng aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa tuktok ng isang burol na nakatanaw sa malawak na karagatan, kung saan ang bawat hampas ng alon sa mga bato ay tila isang paalala ng aking sariling katatagan. Ang hangin ay amoy asin at sariwang damo, isang amoy na nagbibigay ng kakaibang gaan sa aking bawat paghinga. Hindi na ito ang hangin ng takot na dati ay sumasakal sa akin sa tuwing maririnig ko ang yabag ng sapatos ni Marcos sa aming lumang hagdanan. Sa aking paanan, nakaupo si Papa sa isang kahoy na silya, maingat na binabasa ang dyaryo habang paminsan-minsang tumitingin sa apat na batang naglalaro sa damuhan. Si Leo, Mia, Nathaniel at Angelo, ang apat na haligi ng aking bagong mundo. Ang kanilang mga tawa ay nagmumula sa kailaliman ng kanilang mga puso, isang tunog na mas mahalaga pa sa kahit anong palakpak ng mga tao. Sa boardroom ng De La Vega Group, naisip ko ang mga sulat na dumarating sa aking opisina buwan-buwan mula sa bilibid, ang mga sulat ni Marcos na humihingi ng tawad, humihingi ng pagkakataong makita ang mga bata, at nagmamakaawang maibalik ang kahit kaunting bahagi ng kanyang lumang buhay. Hindi ko kailanman binuksan ang mga iyon. Hinahayaan ko lang silang maipon sa isang kahon na kalaunan ay sinusunog ko rin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa taong sumira sa iyo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang galit habang naglalakad ka palayo. Para sa akin, si Marcos ay isa na lamang anino ng nakaraan,
Isang multong wala ng kapangyarihan sa aking kasalukuyan. Balita ko rin ay tuluyan ng nawala sa sariling katinuan si Elena sa loob ng institusyong pinagdalhan sa kanya. Ang kanyang kasakiman ang mismong naging rehas na kumulong sa kanyang isipan, isang malungkot na wakas para sa isang babaeng nag-akalang ang yaman ay kayang magnakaw ng kaligayahan ng iba. Ngunit wala na akong pait na nararamdaman para sa kanya. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang anihan ng itinanim na binhi, at ang sa kanila ay sadyang naging mapait. Dahan-dahang lumapit sa akin si Angelo, ang batang inakala ng lahat na bunga ng kasalanan, ngunit para sa akin ay isa ring anghel na nangangailangan ng pagkalinga. Inabot niya sa akin ang isang maliit na puting bulaklak na pinitas niya mula sa damuhan. "Para sa iyo, Mama Maya," sabi niya sa kanyang munting boses na puno ng paghanga. Pinagdikit ko ang aming mga noo at naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Sa sandaling iyon, napatunayan ko na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpili na magmahal sa gitna ng pagkabasag. Hinawakan ko ang kanyang munting kamay at kasabay nito, hinawakan ko rin ang aking sariling puso. Buo na ako, hindi dahil may nagdugtong sa akin, kundi dahil natutunan ko ang sining ng pagbuo sa sarili kong mga piraso. Tumingin ako sa langit, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at gintong guhit sa abot tanaw. Wala na ang Maya na guro na laging nagpaparaya hanggang sa mawala na siya ng sarili. Narito na ang Maya de la Vega, isang ina, isang anak, at isang babaeng nagtagumpay sa pinakamahirap na pagsusulit ng kapalaran. Ang aking tagumpay ay hindi ang mansyong aking tinitirhan, hindi ang kumpanyang aking pinamumunuan, at hindi ang dami ng taong yumuyuko sa aking harapan. Ang aking tunay na tagumpay ay ang makitang mahimbing na natutulog ang aking mga anak nang walang takot sa kanilang mga mata, at ang makitang nakangiti si Papa habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Ang aking pangatlong pintig ay hindi na kailanman mawawala. Ito ay naging bahagi na ng himig ng aming tahanan, isang himig na magpapatuloy hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Dahil sa dulo ng lahat ng bagyo at pagtataksil, natutunan ko ang isang katotohanang habambuhay kong itatangi sa aking kaluluwa. Ang pinakatahimik na gusali ang may pinakamatibay na pundasyon.